Tropa, balak mo na bang kumuha ng bahay ngayong 2026 o balak mo na kumuha ng mortgage mo sa kauna-unang pagkakataon mga tropa? Meron akong 5 reason kung bakit hindi mo kailangan ng malaking bahay dito mga tropa. Pakinggan mo to mga tropa, lalong-lalo na yung number 5 kasi matutulungan ka nito sa pang 5 reason kung bakit hindi mo talaga kailangan ng malaking bahay dito sa Canada mga tropa. Ang number 1 reason mga tropa, kapag mas malaki ang bahay mo, mas marami kang bayarin dito o mas malaki ang babayaran mo mga tropa. Siyempre, pagka kumuha ka ng malaking bahay, malaki ang property tax. Malaki rin ang insurance na pwede mong bayaran sa mga insurer. Tapos, malaki din ang utilities mga tropa. Siyempre, pag may bahay kang malaki, maraming ilaw dyan, di ba? Marami kang pwedeng lagyan gripo o marami kang pwedeng gawing washroom. Iba dyan, mga nasa 2 or 3 washroom pa kada bahay na mas malaki mga tropa. Pero kung maliit lang, mas maliit ang babayaran ng mga tropa sa mga ito. Plus mga tropa, yung maintenance cost kapag malaki ang bahay mo. Let's say pag may nasira dyan, tapos malaki yung nasira, naku, katakot-takot na gastos ang gagawin mo dyan at i-spend mo para sa malaking bahay mga tropa. So, yun ang number 1. Marami kang babayaran kapag malaki ang bahay mo. Malaki rin ang babayaran ng mga tropa. Pangalawang reason mga tropa, kapag malaki ang bahay mo dito sa Canada, mas marami kang lilinisin at saka mas malaki ang lilinisin mo. Let's say, example mga tropa, kapag winter, kapag ang lupa mo malaki, let's say sa labas ng bahay mo, mas marami kang i-shovel ng mga snow mga tropa. Kapag summer naman, at meron kang grass or meron kang garden sa likod ng bahay mo, mas malaki ito, mas marami kang ilo-lawn mower at puputuling gas. Karamihan dyan yung mga weeds na tumutubo, mas marami kang lilinisin mga tropa. Tapos yung pag fall naman, lalo na kapag ang bahay mo ay merong mga puno, dyan marami naglalaglagang mga dahon, di ba? So mas marami kang lilinisin at dadamputing dahon tuwing fall mga tropa. Bukod doon, syempre kapag malaki yung bahay mo sa loob, mas marami kang lilinisin, mas marami kang pupulasan, marami kang ayusin, di ba? Mas marami kang dedekorasyonan, di ba? Kung mahilig ka magdekorasyon. Siyempre, mas malaki, mas marami kang lilinisin at saka dedekorasyonan mga tropa. Pangatlong reason mga tropa, kapag malaki ang bahay mo, mas mahirap itong i-maintain mga tropa. Siyempre, sa kalaunan, di ba? Kapag ang bahay mo ay may nasira, di ba? Let's say, may nasirang mga drywall or may nasirang bubong or kisame ng bahay mo, hindi naman yan habang buhay hindi masisira, di ba mga tropa? Sa kalaunan sa long term, masisira at masisira yan ng hindi mo inaasahan mga tropa. So, unavoidable yan mga tropa. Kailangan mo pa rin i-maintain ang bahay mo at ayusin ito mga tropa. So, pag malaki ang bahay mo, mas marami kang ayusin at marami kang lilinisin din mga tropa. Kasi kapag may nasira sa ilalim ng bahay mo, sa may basement, kasi nasira yung flooring, tapos nasira yung mga pipes dyan, di ba? Nasira yung sump pump, mas malaki ang bahay mo, mas marami kang aayusin mga tropa. Hindi man kasi pwedeng habang buhay yan maayos mga tropa. Kailangan mo yung i-maintain dito sa Canada mga tropa. Siyempre kapag medyo maliit na naman yung bahay mo, mas madaling ayusin, di ba? Mas mabilis din ayusin kapag maliit ang bahay mo. Unlike kapag malaki, minsan tatawag ka pa ng contractor. Lalo na kapag medyo major yung nasira sa bahay mo at kailangan ng ayusin right away at hindi pwedeng ipagpaliban. Gagas ka dyan ng malaki mga tropa. Katulad ng sinabi kong number 1 reason sa vlog na to, di ba? Kapag malaki ang bahay mo, mas marami kang lilinisin at marami kang aayusin mga tropa. Kaya kung ako sa'yo, mag-decide ka kung malaki or maliit na bahay ang kukunin ng mga tropa. Para sa akin, mas tama lang or mas average lang ay pwede na mga tropa. Ito mga tropa, yung number 4 reason na pwede mo consider kapag kukuha ka ng bahay. Lalo na pagka kukuha ka ng bahay ngayong 2026. Kapag malaki yung bahay mo, mas malaki rin ang down payment, di ba mga tropa? Pwedeng umabot sa 20%. Pero alam mo ngayong taon mga tropa, ang alam ko sa personal opinion ko at sa personal knowledge ko, 20% na ang down payment ko. I-correct niyo ako mga tropa kung
tama yung sinasabi ko sa down payment. Pero sa tingin ko, pag mas malaki yung bahay mo, mas malaki ang down payment. Depende yan sa usapan ninyo mga tropa. Tapos kapag malaki rin ang bahay mo, malaki rin ang closing cost, di ba? Tulad na sinasabi ko sa inyo, pag malaki yung down payment, pwedeng gumas ka sa malaking closing cost mga tropa. Pero ang alam ko mga tropa, kapag first time home buyer ka dito sa Canada, 5% lang ang pwede mong i-down payment para sa iyong kukuning bahay kung first time ka na home buyer dito sa Canada. Pero pag hindi ka na first time, umaabot ng mga 10 to 20% ng kabuuang total value ng bahay mo ang i-down mo para sa down payment mga tropa. So pag malaki yung bahay, tingin ko full amenities, di ba? Mas malaki yung babayaran mong down payment, di ba? Kaya isipin mo tropa, kung medyo tama lang yung bahay na kukunin mo para sa pamilya mo, mas maganda at saka mas maliit yung mabayaran mong down payment. So nasa usapan nyo na rin yan mga tropa. Ito yung number 5 mga tropa, yung pinakahihintay natin na pinaka-fifth reason kung bakit hindi mo talaga kailangan ng malaking bahay dito sa Canada. Kapag kumuha ka ng napakalaking bahay, syempre mataas din ang value niyan. Umaabot yan ng mga almost 500,000 mga tropa. Depende kung saan ka nakatira sa Canada. Pero sa tingin ko, kapag kumuha ka ng malaking bahay, lalo na sa sa mga high-end cities like Vancouver, Calgary, Toronto, alam niyo na yung mga yan, ba? Di ba? Yun yung mga big cities ng Canada mga tropa. Yung mga Montreal, di ba? Yan. Pag kumuha ka ng malaking bahay dyan, tapos ang sweldo mo lang is average or minimum lang, hindi mo na ma-enjoy ang buhay mo mga tropa, at hindi mo rin ma-enjoy ang bahay mo mga tropa. Kasi alam mo bakit? Kapag malaki ang babayaran mo, syempre maghahabol ka sa mortgage payment every month mga tropa, or bi-weekly. Ang mangyayari sa'yo, magiging house poor ka na. Hindi lagi ka na sa labas para magtrabaho kasi nga nangangalap ka ng pondo para sa pambili mo ng bahay mga tropa. So that means kapag malaki yung babayaran mo sa bahay mo, hindi mo na ma-enjoy yung buhay mo, di ba? Pati yung bahay mo, malamang dyan, papasok ka ng alas 6 ng umaga. Marami nangyayari yung mga tropa. At lagi ko nakikita yan dito sa ating mga tropa, dito sa ating mga kababayan dito sa Canada, na pumapasok sila ng alas 6 ng umaga at uuwi na ng alas 6 din ng gabi. So 12 hours nagtatrabaho. Minsan mas malala pa dyan, minsan umabot pa sila ng alas 10. Medyo extreme na yun mga tropa. At marami akong nakikitang ganyan mga tropa ng mga kababayan natin dito sa Canada na nagtatrabaho lang para sa bahay. Nung tinanong ko sila kung magkano ang binabayaran nila sa bahay, alam mo ang sagot sa akin mga tropa? More than 50% ay napupunta lang sa bahay. Wala pa yung pagkain doon, wala pa yung transportation doon. Ibang mga tropa natin ay kumukuha pa ng mga high-end na bahay, high-end na sasakyan, di ba? Siyempre pag may sasakyan ka, mayroon ding maintenance yan, di ba? May maintenance cost din yan. Tapos meron din yung gas, meron din yung insurance, di ba? So yun, yung mga tropa, more than 50% ng mga kumuha ng more than 50% pala ng binabayaran nila sa buong paycheck nila ay napupunta lang sa bahay kasi pambayad nga nila ng mortgage nila. So kailangan nilang maghabol. Kailangan nilang mag 2 jobs, pinakamalalapat 3 jobs mga tropa. So wala ka ng buhay. Pamalala, 7 days a week sila nagtatrabaho at walang day off mga tropa. Sabi nga nila iba umuwi na lang daw para mag-BS at hindi para maligo mga tropa. So hindi na rin nila nakikita kung ano itsura ng bahay nila. Di ba? Kaya kung kukuha ka ng bahay, mas magandang yung average lang, yung decente lang para sa inyong pamilya mo. Hindi mo talaga kailangan ng malaking bahay dito kasi ganun nga mangyayari sa iyo. Magiging house poor ka ng mga tropa. Imagine, 50 to 65% ang ginagastos ng isang Pilipino dito para lang sa bahay nila, which is para sa akin ay hindi makatwiran at hindi tama mga tropa. So yan mga tropa, yun yung 5 reason kung bakit hindi mo talaga kailangan ng malaking bahay dito sa mga tropa. Regardless siya mga tropa, kasi meron din ako mga nakausap dito ng mga Pinoy na kaya din na gustong kumuha ng malaking bahay dahil pangarap daw talaga nila. Well, hindi natin hinahadlangan yung dreams nila kasi nga kahit ako may dreams ako na magkaroon ng sariling bahay ng malaki, di ba? However,
Kung ikaw naman ay hindi na nakakaipon at lahat ng pera mo ay napupunta lang sa bahay, masama na yung mga tropa. Hindi ka na nag-enjoy at nagtatrabaho ka lang para sa bahay mo. At wala ka ng buhay mga tropa. So dapat tama lang, hindi decente lang. Yung tamang nakakapag-relax ka, may inuwihan kang pamilya na nag-aantay sa'yo at nakikita mo yung bayat na i-enjoy yung mga tropa. Nag-enjoy ka sa pagdidekorasyon, sa pagpipintura nito, sa pag-aayos, at nakikita mo yung pagod mo, di ba mga tropa? So yun mga tropa, yun yung 5 reason kung bakit hindi mo talaga kailangan ng malaking bahay dito sa Canada mga tropa. Sana, pag kukuha ka ng bahay, ay consider mo yung 5 reason na to kung bakit hindi mo talaga kailangan ng malaking bahay mga tropa. Kumuha ka lang ng disente at maayos mga tropa, kahit hindi ganong kagandahan, basta disente at may bahay ka at may buhay mga tropa. Iba sa atin kasi ang nakikita lang half full glass. Alam mo yon, yung isang baso na kalahati lang yung laman. Ibig sabihin ng mga tropa, tayong mga tao ay hindi natin nakikita yung value ng kinukuha natin. Mas gusto pa natin yung mas puno pa ron sa glass na yon, o mas gusto pa natin yung mas malaki na akala natin mas makapagpapasaya pa sa ating mga tropa. Ang importante mga tropa dito sa Canada, meron kang bahay na masisilungan kapag taglamig at hindi ka homeless dito mga tropa. Disente lang at tama para sa iyo mga tropa. So yun lang mga tropa. Sana meron kang natutunan sa ating munting kwentuhan ngayon mga tropa. Mag-ingat ka at follow me sa aking TikTok account, Tropang Canadian, at subscribe ka dito sa aking YouTube channel, Tropang Canadian. Hanggang sa muli mga tropa, sa susunod na muling kwentuhan natin. Mag-ingat ka mga tropa. Paalam. Mwah.